kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Dahil sa patuloy na tensyonadong sitwasyon ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea ay hindi na bago ang mga galawang in-check. Pagdating sa panghihimasok sa politika ng isang bansa, kilala ang China na kayang-kayang manghimasok sa usaping politika ng isang nasyon. Kaya nito na maghanap ng grupo o kahit na sinumang tao na kanilang mababayaran para lamang gumawa ng malaking iskandalo sa loob ng bansa para malihis ang anumang usapin na ayaw ng China na mapag-usapan. Matapos ang sinabi ng China na isang gentleman's agreement na napagkasunduan umano ni PRRD at ni Xi Jinping ay eto na naman ang China sa pagsabi na meron na naman daw na pag-usapan ng gobyerno nila at ang Chief ng Western Command ng Pilipinas na si Vice Admiral Alberto Carlos. Ayon umano sa napagkasunduan, papayagan raw ng China ang Pilipinas na magpadala ng kanilang mga barko sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea basta't sisiguraduhin walang construction materials na dadalhin ang mga barko na ito para kumpunihin ang BRP Sierra Madre na siyang naiiwang marka ng bahagi ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Nagbanta ang China na maglalabas raw ng isang recorded conversation sa pagitan ng Chinese diplomat at ni Vice Admiral Alberto Carlos bilang patunay na nagkaroon nga ito ng kasunduan. Nang makarating ang aligasyon na ito ng China kay DND Secretary Gibo Teodoro ay kaagad itong umalma at ito ang matapang na kanyang pahayag. Di umano may pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas na merong kunong alleged recording sa isang kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt given the propensity of the Chinese government to engage in malign information activities. Ngayon, ito ang dapat natin tutukan at dapat intindihin na ating mga kababayan. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. At sila ay naggumawa, kung totoo man ito, ng bagay na labag sa international relations at labag sa batas dahil hindi sila nakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at sila'y umoperate na pailalim kung totoo ito. So, sa ganang amin, ito ay iiwanan namin sa Department of Foreign Affairs na alamin ang katotohanan kung ano talaga ang nangyari at kung ito talaga ay nangyari dahil ito ay gawain di umano ng Chinese Embassy mismo na paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas. Dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Sa ganang amin, kami ay magpapatatag ng aming operational security measures given the fact na meron na talagang disinformation, malign influence at hindi kanais-nais na mga gawain ang mga ahente ng ibang gobyerno. Kami ay gagawa ng kaukulang mga hakbang upang maproteksyonan ang Department of National Defense, ang Armed Forces of the Philippines, at ang ating mga kababayan. Uulitin ko ang statement ng Department of Foreign Affairs. Tanging presidente lamang ang pwedeng pumasok sa anumang kasunduan hinggil sa West Philippine Sea o anumang internasyonal na bagay through the Department of Foreign Affairs. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di umano ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Uulitin ko,
Kung totoong galing ito sa Chinese Embassy, umaamin ba sila na sila ay lumabag sa batas ng Republika ng Pilipinas? Yan ang kasagutan na dapat sa kanila tanungin. Thank you. Klarong-klaro ang sinabi ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro na walang ibang pwedeng magkaroon ng deal pagdating sa foreign affairs relation, kundi ang Pangulo lamang ng Pilipinas. Kaya hindi naniniwala ang DND na totoo itong pinapakalat ng China. Kaagad na nagmungkahi si National Security Advisor Eduardo Año sa presidente na sibakin na sa Pilipinas ang diplomat ng China dahil sa kanilang sinabi tungkol sa umano'y recorded conversation. Kaagad itong kinontra ng China at binalaan pa ang Pilipinas. China solemnly requests the Philippine side to effectively safeguard the normal performance of duties by Chinese diplomatic personnel, stop infringing and provoking, and refrain from denying the facts or acting rashly or lifting a stone to smash their own feet. Klarong walang respeto at binubuli tayo ng China dahil siguro sa paningin nila ay wala naman tayong maibubuga. Malamang sa malamang na may kinalaman kahit papano ang mga incheck sa Beijing sa pagpapaaway sa ating mga Pilipino para mahirapan tayong magkasundo. Napakadali na lang para sa China ang magmaniobra sa oras na may mga tao na silang naipwesto sa ating gobyerno. Mga taong matagal na nilang sinuportahan, ginastusan para masigurong mananatili itong nasa pwesto kapag palaging nananalo. Baliwala sa China ang gumastos ng malaki dahil alam nilang masisingil din naman nila ito. Dapat lang siguro na maging mapagmatyag ang gobyerno at alamin kung sino-sino kaya ang mga Pilipinong nasa gobyerno na ang katapatan ay nandoon sa China. Kailangan ring i-verify ng mabuti ang kahit na anumang sinasabi ng China dahil sila ay talagang questionable pagdating sa katapatan at pagtupad ng kasunduan. Posibleng ang sinasabing recorded conversation ay isa lamang sa mga deepfake na gawa katulad na lang sa lumabas noon na video patungkol sa sinabi ng presidente. Sa ngayon ay kasalukuyan umanong nakalive ang chief ng Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos at wala umanong kinalaman ng pag-live nito sa pinalabas ng China na balita na siya raw ang kanilang nakausap kung saan ay nagkaroon ng tinatawag nilang New Model Agreement. Wala rin daw kinalaman sa issue ang pag-leave ni Carlos sa trabaho. The AFP do not react on unverified, unvetted, and hindi natin alam din kung sino mismo yung source. Kasi mismo yung source, hindi sila nagpakilala kung si kanino galing. Mahilig ka bang magbuting-ting ng iba't ibang bagay? Hindi ba't mas mabilis ang trabaho kapag may tamang gamit ka para dito? Eto na, ang swak na tools para mas mapabilis at hindi na paulit-ulit ang iyong kinukumpuni. 38 pieces magnetic ratchet screwdriver set. Madaling gamitin at tamang-tama pa para sa mga maliliit na screw na minsan ay mahirap baklasin. Pero pag gamit mo ang tools na ito, ay siguradong easy lang ang trabaho. I-click mo na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Hindi lang ang Pilipinas ang mayroong hindi pagkakaintindihan at nakakaranas ng pagpapakita ng kawalang respeto ng China, kundi pati na rin mismo ang malalaking bansa katulad na lang ng Australia. Kamakailan lang ay umangal ang Australia sa pag-release ng flare ng fighter jet ng China sa Navy helicopter nila na nasa international waters sa Yellow Sea. Kagaya ng ginagawa ng China sa Pilipinas, ay kanila na namang inakusahan ng Australia na siya umanong nagpakita ng agresyon dahil ang helicopter daw ng Australia ay sadyang pinalipad malapit sa airspace ng China, rason para dumepensa ang kanilang fighter jet. Sa mga ganitong klase ng insidente ay talagang nagpapakita lang na sanay talaga ang China sa kanilang madalas na ginagawang pagbabaligtad ng totoong nangyari para palabasin na sila ang iniirita, rason para sila ay dumepensa. Kapag magpatuloy ba ang ganitong gawain ng China ay siguradong hahantong talaga ito sa isang miscalculation na mangyayari na magdudulot ng hindi magandang resulta sa China o sa ibang nasyon na makakalaban nito. Ikaw, pabor ka bang palayasin na ang mga sinungaling na tauhan ng China dito sa Pilipinas?
gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.